Marge, prayer reveal naman. Matangkad, nice ang smile, maganda ang English. Swipe right na lang ng swipe right. Sabi ko kaagad sa sarili ko, ex-man to siya, uy, kasi hindi niya binuksan ang door. Sa mga nagtatanong, madali lang po bang makipag-date? Mahirap siya. Nawawalan ako ng pag-asa. Kasi may mga namimit ako na gwapo, pero hindi naghahanap ng totoong relasyon. Mga future plans kung ano, gusto mo ng anak, gusto mo ba ng kasal, kinaklaro ko na kasi hindi na tayo pabata pa. So, ayun na yung highlight ng gabi. Ginrab niya akong ganyan. Paano ko nga ba nakilala ang Belgian kong fiancé? Na-share na namin to before, pero gusto ko siyang i-share sa Filipino naman. Magtatagalog tayo ngayon. Right, mahal? Yes, mahal. Pero di siya sasali kasi may pupuntahan siyang iba. Bibili siya ng lunch namin. What's for lunch? Fried chicken. Fried chicken. So, ayun, kung curious kayo at gusto nyo malaman, Apriville na. You say Apriville. 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 Just continue watching at huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, and mag-comment. Yes. And what did I forget? The notification. And click the notification bell. Yes, don't forget to click the notification bell. So, ayun. Right. Right. Let's go. So, marami pa rin sa inyo ang nagtatanong kung saan ko nakilala ang Belgian ko, kung paano kami nag-meet, ano pa ba? Kung ano ang dating app na ginamit ko, ganyan. But before that, i-share ko muna sa inyo ang background story, okay? So, ako ay naging au pair sa Belgium ng 1 taon. Kung isa-stock ninyo ang ibang videos ko dito sa YouTube, makikita ninyo ang ibang mga videos ko na about sa au pair. Kasi nga ako ay naging au pair sa Netherlands ng 1 taon, naging au pair sa Belgium ng 1 taon. At sa mga wala pang idea kung ano ang au pair, cultural exchange program yan siya, na kung saan magiging parte ka ng pamilya, hindi yan trabaho. Libre ka ng tirahan, may allowance ka, may ibang mga benefits pa. Tapos, syempre, dahil may mga matatanggap ka, may mga matatanggap din ang pamilya na serbisyo galing sa'yo. Tutulungan mo sila sa mga anak nila, ganyan. So, nakapag-travel ako dito sa Europe dahil ako ay naging au pair. Nag-start ang love story namin ni Mahal, hindi nung nandun pa ako sa Pilipinas, ha. Nag-start ang love story namin nang lumipat na ako dito sa Belgium. Ito na, about na sa dating app, okay. Gumamit ako ng iba't ibang dating apps nung nandito ako sa Belgium, pero ang pinaka-favorite ko ay Tinder, okay. Ito yung spelling niya at ito yung logo niya. Lalagay ko rin dito. Hindi ito para sa lahat kasi may iba na kapag naririnig nila ang salitang Tinder, naisip nila para lang siya sa mga panandali ang sarap, kaligayahan, ganun. At hindi ko to nagamit sa Pilipinas. Pero nagamit ko siya sa Netherlands at yung first na nakadate ko sa Netherlands ay naging jowa ko. Pero ano na yun? Part na yun siya ng nakaraan. So, wag na natin pag-usapan. Nag-work sa akin ang Tinder sa Netherlands. Ngayon, lumipat akong Belgium. 6 months na ako nakikipag-date. Pero wala pa rin akong na-meet na same kami nang hinahanap, nang gusto ko, at gusto niya rin ako. Sa mga nagtatanong, madali lang po bang makipag-date? Mahirap siya kasi may mga expectations ka, may mga preparations ka rin. Siyempre, nagpapaganda ka rin. Tapos, magsa-start kayo ng conversation. Anong favorite color mo? Mag-share kayo ng mga important na informations about each other. Tapos, hindi naman pala mag-work ang pagdi-date nyo, di ba? So, 6 months na ako dito sa Belgium noon. Isa sa mga ways ko para lumabas, ma-enjoy ang 1 taon ko na pag-stay ay makipag-date talaga. Siyempre sa Pilipinas, iba ang definition ng pakipag-date sa ibang mga tao. Na parang, hala, ano ba yan paglalandi? Dito kasi, para magkaroon ka ng mga kaibigan, kailangan mo talagang lumabas. Kailangan mong tanggalin ang hiya. Kasi kailangan mong makipag-communicate, makipag-friends sa mga tao rito. So, ayun, 6 months na ako at nawawalan ako ng pag-asa kasi may mga namimit ako na gwapo pero hindi naghahanap ng totoong relasyon. Meron namang iba, naghahanap naman ng totoong relasyon pero hindi ko type or hindi kami same, hindi kami mag-meet, di ba? May mga ganun. Kasi importante sa akin kapag nakikipag-meet
or nakipag-date ako, pinag-uusapan talaga namin ang mga future plans kung ano, gusto mo ng anak, gusto mo ba ng kasal. Kinaklaro ko na kasi hindi na tayo pabata para mag-fun-fun lang, maglaro-laro lang, di ba? Ganon yung akin, ganon yung ginawa ko. So, ayun, paalis na ako sa Belgium noon at nawawalan ako ng pag-asa. Sabi ko, Lord, bakit sa Netherlands na nag-work siya sa akin, pero bakit dito? Wala ka bang talagang ibibigay sa akin na Belgian? Lagi ko siyang kinausap talaga. So, sa mga nagtatanong, Marge, prayer reveal naman. Ganon talaga ako. Walang template sa pag-pray kay Lord, but to talk to your best friend. Kung ano yung gusto mong sabihin, iyak ka kung gusto mong umiyak, ganyan. Ang pag-pray naman, hindi lang naman about sa relationship, about naman sa trabaho mo, about din naman sa sarili mo, sa pamilya mo, at sa lahat ng bagay sa buhay mo. So, ganoon ako mag-talk kay Lord na parang best friend ko ang kausap ko. Friend ko talaga, ganon. So, wala na. Nag-try din ako ng iba't ibang mga apps. So, ba't ang daming ng video na to? At hindi rin nag-work sa akin yung ibang apps. Nafe-feel ko talaga na pang Tinder talaga ako. Bet ko kasi ang Tinder kasi madali siyang gamitin para sa akin at hindi ako nabobore. Para siyang nabobored. Para siyang Instagram. Kumpara sa Facebook, mas na-enjoy ko ang Instagram. So, gano'n naman ang dating apps for me. Like, for example, Bumble, Badoo. Kung ikukumpara ko ang Badoo at ang Tinder, mas gusto ko talaga ang Tinder kasi hindi nga ako naboboard kapag yun yung gamit ko. Tilipat na sana ako sa another country para mag-au pair naman. At kung alam nyo na, mahirap talagang manirahan dito sa Europe kasi kailangan mo ng visa. Na manirahan ka dito ng legal, gusto mong mag-travel, kasi mahirap mag-travel kung wala kang visa at nandito ka sa Europe. So, ang inisip ko nun, sa Norway, gusto ko mag-au pair sa Norway, kasi doon, after kong mag-au pair, pwede ako maging student, ganyan. So, naghanap ako ng pamilya. Pero, kung saan ako naging au pair before, napakatahimik kasi doon, tapos nasa malalayong lugar ang mga kaibigan ko. So, wala masyado akong nami-meet. Kung hindi ka lumalabas, outgoing ako na tao. Tapos pag hindi ako lumalabas, na-homesick talaga ako. So, yun yung way ko na para at least ma-lessen ang homesickness ko ay makipag-date, makipag-meet ng mga friends ko kung available sila, ganyan. So, sabi ko, boring ang life ko kung hindi ako makipag-date. So, kahit na alam ko na lilipat na ako sa kabilang country na naman para mag-au pair, kasi hindi na-renew ang visa ng au pair. 1 or 2 taon na talaga yan, depende sa country. Pinagpatuloy ko pa rin ang paggagamit ng Tinder kahit sometimes hindi ko na tinitingnan ang info ng isang tao, swipe right na lang ng swipe right. Tapos syempre ang dami mong na-match na mga taga Belgium kasi nasa Belgium ako. Tapos ayun, nagkaroon na kami ng conversation ni Mahal. Wala na akong expectation noon kasi sabi ko, wag na natin ipilit kasi hindi naman na plan ni Lord. Kasi may mga bagay sa buhay natin na kahit na kaano pa natin ipag-pray, ipagpilit, kung hindi niya naman will, hindi talaga mangyayari, di ba? So, ayun, continuous na pa rin pagdi-date ko. Sa mga nagtatanong pala kung nagbayad ako, nag-premium ako nung gumagamit pa ako ng Tinder, hindi ako nagbayad kasi nasa Belgium naman na ako. Pero narinig ko sa mga kakilala ko, sa mga friends ko na nasa Pilipinas, mas maganda raw kapag nag-premium ka kasi na-change mo ang country mo. Kasi ngayon, kapag nasa Pilipinas ka at gumagamit ka ng Tinder, syempre ang mga mamamatch mo ay yung mga nasa malapit sa'yo or nasa malapit sa city mo, ganyan. So, kapag nag-premium ka, syempre, magbabayad ka, nasa sa'yo if you want to try. Hindi ko lang alam kung magkano, ha. Pero yung iba kasi, na-change nila ang country nila. For example, gusto mo ng mga Belgian waffles, pwede mo siyang i-change sa Belgium. Kung gusto mo naman ng mga croissant galing sa France, pwede kang mag-change ng country sa France. And then, ano lang din doon, kasi kailangan mong i-explain sa mamamatch mo, for example, na taga-France, taga-Germany, bakit mo binago ang country mo. May iba kasi naisipin nila, bakit ka nagpanggap na taga-rito ka, nasa Pilipinas ka naman. Ano ang dahilan mo? Dapat i-justify mo yun na gusto ko kasing magkaroon ng kaibigan na taga-ibang bansa. Ganyan lang. Mag-isip na kayo kung anong rason ninyo. Okay? So, ito na. Nung time na na-match ko si Mahal, ayun, ulitin ko, wala talaga akong expectation nun. Tapos, tinignan ko ang mga pictures niya, vongacious kasi
interesting. Interesting ang mga pictures niya kasi may mga pictures siya na kasama niya mga kaibigan niya. May mga pictures siya na funny ang face niya. Hindi boring ang mga pictures na nandun. So, nag-uusap kami, ganyan. Anong first message nga ni Mahal sa akin? Kasi ang nakalagay sa bio ko, di ba may bio ka or sa Facebook, ganyan, ang bio ko nun, living my best life. So, ang first message ni Mahal, what does best life look like? Hi Margie, what does best life look like? Ganun ang message niya. So ako naman na bored, na walang kausap. Sige, kahit hindi ako pala type na tao. If there's one thing na dapat alam niyo sa akin mga sis, hindi ako pala type na tao. Kung may mga tanong kayo, mas prefer ko na i-message nyo ako sa Instagram kasi may voice message doon. So, pwede lang ako mag-voice message sa inyo. Ewan ko kung saan na napupunta ang storytelling ko sa inyo. So, ayun, patuloy na ang conversation namin. At dahil nandito na ako sa Belgium, hindi namin pinatagal, nag-meet na kami after 2 days ata ng pag-uusap. Pero bago kami nag-meet, nagkaroon muna kami ng phone call. Para sa kanya, parang weird yun kasi hindi nila gawain yun na makipag-usap ka agad, eh hindi pa naman kayo magkakilala. So, nag-phone call kami, sa kanya ko sinabi ang mga gusto kong sabihin, and I felt like parang awkward siya sa phone call. Kasi nga awkward din naman talaga mag-phone call na ilang araw pa lang kayo nagme-message, diba? Nag-set na kaagad kami ng first date namin. Tinanong niya ako before kami nag-meet, anong gusto mo, ganyan. Ako mga sis, ayaw ko makipag-date na coffee-coffee. Gusto ko ng totoong pagkain. Kasi sayang naman ang makeup ko, sayang naman ang OOTD ko. So sabi ko, I want dinner. Kasi para sinasuggest niya yun, mag-drinks lang. Sabi ko, no, I want dinner. So, nag-suggest ako na sushi. Hindi pala siya kumakain ng seafood. So, nag-steak na lang kami. So, nung sinundo niya ako sa train station na malapit kung saan ako nakatira before, hindi na ako kinakabahan mga sis kasi nga ang dami ko nang na-date. Tapos, ang mga Belgians, mga hindi sila pushy. What I mean is, hindi sila yung hawakan ka kaagad. Parang makikiramdam sila kung okay lang ba na hawakan ka. Careful sila masyado. So, grabe yung respeto nila sa mga babae based sa karanasan ko. So, hindi thing sa jowa ko na magbukas ng door ng car. So, yun ay ex-kakol. Sabi ko kaagad sa sarili ko, ex man to siya. Uy, kasi hindi niya binuksan ng door. Pero careful lang pala siya doon. Na baka napaka-independent ko na woman at ayaw ko nang buksan-buksan ng door kasi gusto ko maging independent, mga ganon. At first, parang, okay, ito na pala siya. So, hindi na ako na, ay, gwapo masyado. Walang ganun. Sabi ko nga sa kanya, Mahal, at first, hindi ako nagwapuhan sa'yo. Huy, feeling si Margie, akala mo naman perfect. Pero siya, nagandahan daw siya sa akin. So, ang first na impression ko nun, ay napakatahimik naman ng tao na to. Ako ang laging nag-effort para mag-usap kami, para mag-prolong ang conversation. Kasi may mga Belgians talaga na mahiyain. Hindi nila alam kung ano ang itatanong, baka ma-offend ka. Napaka-careful nila. May mga Belgians na mahiyain, meron din namang hindi. So, ayun, nag-dinner kami, nag-steak kami, ganyan. Tapos, hanggang sa nag-loosen up na nawala na ang pagiging awkward ng jowa ko. In fairness, mabango siya. Nung na-meet ko siya, gwapo ang OOTD niya noon. Mahalaga sa akin yan, ha? Matangkad, nice ang smile, maganda ang English. Natu-turn on ako sa mga lalaking ganon. So, nag-drinks kami pagkatapos ng dinner, tapos pumunta kami sa isang place na may tugtog, tapos for the sayaw-sayaw kami na ganyan. Hanggang sa kumanta ang kanta ni Ed Sheeran na, I'm in love with the shape of you. So, ayun na yung highlight ng gabi. Ginrab niya akong ganyan. Tapos, ako naman ay, shucks. Ay, nakadress pala ako mga sis. Kapag nakikipag-date ako, feeling ko mas maganda ako kapag nakadress ako. Kahit malamig noon kasi March kami nang nagde-date. Nag-start kami mag-date ni Mahal nung March ng 2022. So, ginrab niya ako. Timing talaga na shape of you ang I'm in love with the shape of you daw. So, ayun yung ganap sa first date namin. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na yung pagkikita namin. At yan talaga para sa akin ang good sign na interesado ang lalaki kapag gusto niyang lagi kayong magkita. Kasi interesado siya. At kung hindi niyo pa alam, ako ang una niyang jowa. Bakit? Hindi ko alam. Bakit ako tinatanong niyo? Na-confirm namin ang relationship namin nung mga 4th date namin. Tapos ako ang nagtanong. Kasi ayoko na ng mga games. Anong hinahanap mo, Kuya? Relationship, friends? Kasi kung friends, marami na akong friends. Hindi ko na kailangan ng friends. Ayoko nang
maglaan ng oras sa mga lalaking hindi naman pala naghahanap ng totoong relasyon. Yung mga fun-fun lang. So, I made everything clear. Kapag nakipag-date kayo ngayon, please lang maghanap, kumuha kayo ng mga lakas ng loob dyan na to make things clear na kung ano ang hinahanap niya, anong hinahanap mo. Kasi mahirap kapag, let's see where this leads us. May mga ganun kasi na, later na tayong magtanungan, tapos na in love ka na. Tapos, later pala, ang sabi pala, ay, gusto ko lang ng friend. Ay, hindi ako ready. Ganon. So, for me, a piece of advice na napaka-importante is, sa first or second date nyo pa lang, make it clear kung anong hinahanap mo at anong hinahanap niya. Para wag na kayong magsayangan ng oras. Kung may mga iba pa kayong tanong, leave lang kayo ng comment dyan. And so, ayun, nakilala ko si Mahal sa Tinder. Thank you sa Tinder. Tinder couple kami. At so far, so good. Masaya kami. And I am currently engaged. Hindi nyo lang nakikita. Kasi, andito ang ring. Sa mga nagtatanong ng ring reveal. Ganyan. Ito na yung ring. Ayan. O, ring reveal lang. Wag ng price reveal. Kasi, hindi na mahalaga na may price reveal. Hindi ko siya sinusuot Monday till Friday kasi nga, sinuot ko siya kagabi sa birthday dinner ni Mahal. Hindi ko siya sinusuot lagi kasi naglilinis tayo ng bahay at hindi na siya necessary. Ayan. Cute, no? Cute lang siya. So, thank you for watching. Kung may nakalimutan pa ako, curious kayo, mga storytelling ng buhay ko, leave lang kayo ng comment dyan at huwag niyo kakalimutan na i-like ang video na to and click the notification bell para pag may next na vlog ako, manonotify kayo at makakapanood kayo. So, ayun lang. At ano pa ba? Babalik ko na naman siya dito. Para safe siya. Hindi siya mawala. Ganun. May mga content suggestion kayo. Comment lang kayo. So, ayun lang. Thank you so much for watching. Once again, sana naman klaro yung explanation ko about sa dating app. I think dating app is not for everyone. But it worked for me. At nag-work din siya sa ibang mga tao. So, ayun lang. Try lang. There's no harm in trying, but be careful. Goodbye! Thank you for watching, friends. Mwah!